Okay, good morning, everyone. So I'm seeing 28 so far. Ano. So let's wait siguro 2 minutes more if in case meron pang sasali na iba. No? Audible naman ako, tama ba? Um, can Yes anyone? po, ma'am. Thank you. Okay, so I'm seeing 35 so far. Okay, I guess we can start. Ayun. So first of all, although I think majority ng um, handle ko naman sa fuels this sem is naging students ko na din last year sa Reservoir Geophysics. For those na hindi pa ako kilala, or hindi pa familiar sa akin. So, I am Erica Red, and I will be your professor or instructor for this sem for subject fuels and combustion. Ayan. So, nice meeting you all. And hopefully, we'll get to meet sa ating face-to-face class. So, regarding sa schedule, no, I think meron ring changes kasi meron ako nakitang changes sa schedule ko sa portal. Although, I think may problem kasi sa portal namin. Kasi hindi ko makita yung sa schedule na part, hindi visible yung sections. So that's why yung time lang yung kita ko doon and subject. Pero yung section, hindi ko siya makita. That's why pinagpa-provide ko yung mga class representative ng screenshot ng inyong schedule sa portal niyo para din alam ko kung ma-align dun sa time na nakalagay sa portal ko. Ayun. So kindly check naman ulit Aaron, okay, makikisuyo ulit pa-check ng schedule if may nabago sa section na to. And then if meron, pa-take ulit ng screenshot. And then, I'm not sure kung final na yun, yung magiging kung na-schedule nyo today. I'm not sure pa kung final na yun. So, if in case meron changes ulit, from time to time, you can check, kahit siguro once a day. And then, kung magkakaroon ng changes or any conflict or issue regarding sa schedule natin, kindly let me know. And then, ah, ano pa ba? Yun yung regarding sa schedule. Tapos, since ngayon lang tayo nag-meet, so next week, I'm not sure pa kung, even ang inyong schedule ng face-to-face, magme-meet tayo, next week. Yun ay kung even ang ating face-to-face. And then, kung walang room, kung TBA yung nakalagay na room, kindly hanap na lang kayo ng available na room if in case, kapag TBA yung nakalagay na room. Pero kung meron namang room, diretso kayo doon. Tapos, kung may iba na students at same kayo ng schedule, tas conflict yung room, let me know sa time na yun. I think yun lang sa schedule. Tapos, next naman is yung syllabus, tsaka yung heads up. So, heads up lang rin na um, magkakaroon tayo ng manual for this subject. Uh,
Ayan, hello. Ayan, so apologies, so as usual, meron na namang internet connection problem dito sa faculty room. So ngayon, data connection lang yung gamit ko. So if in case maulit-ulit na ma-disconnect or mag-lag or anything, kindly let me know through chat na lang. Tapos, asa na ba ako? Asa na ako dun sa yung huling malinaw na nabanggit ko sa inyo para maulit natin if in case meron kayong hindi audible kanina. Ang last niyo po ma'am na nasabi po ay magkakameron po ng manual. Ayan, so yun, heads up lang rin. So magkakaroon tayo ng manual for this subject. Kagaya nung mga previous students last year. So yun ay so hindi ako author nun. So finalizing pa ako dun sa mga ah dito mga kung ilang pages, yun, since inano ko lang siya dun sa, kay Ma'am Sol, dun sa prof dati, last year. So, ang estimated doon na price is around 280. So, according to her, 280. Pero, hingi pa ako ng permission sa kanya if, pag na-browse ko na yun, if allowed ba ako dagdag or magtanggal ng um, for example, mga sample problem na pwede niyang pag-practicean and things like that. Kaya hindi pa ako makapagbigay sa inyo ng exact na amount na nung manual. Pero kindly prepare na lang around that price, around 280. So hindi naman siya siguro tataas ng 300. Kung meron mong madadagdag, konti lang 'yun. Tapos kung may mababawas if in case, 'yun, konti lang din 'yun. So around that price, pakihanda na lang. And then kung even yung ating schedule ng face to face, not sure pa kung aabot yung kung matatapos yung production ng manual before yung schedule natin ng face to face next week. So kung aabot man so magdi-distribute tayo ng manual sa face to face natin. Pero kung hindi, sasabihin ko naman yun sa inyo. So possible na siguro sa next face to face klase nyo na lang na yung lahat kayo nandun para ah, kahit siguro weekdays, although wala kasi ako dito ng weekdays. So, ipapakisuyo ko lang yun sa inyo or sa class representative ninyo na pipili na lang tayo ng schedule na kung saan present kayong lahat para ma-distribute yung manual na iyon. Yun ay in case lang hindi matapos yung production before yung ating meeting next week na face-to-face. Ayun. Tapos, yung regarding naman sa payment niya, so, better na um, by next week or next week ma-settle. Pero naman, as much as possible, mas okay yun. Pero kumbaga hindi ko naman kinire-require agad-agad. So siguro, bigyan ko na kayo ng window basta before midterms, makumpleto siya. Since yun, medyo marami rin kayo and all that. Tapos, i-update ko na lang kayo pag hindi today, kasi hindi ko pa tapos i-browse yung manual, yung ating magiging reference ng lessons. Kung hindi today is before meeting natin next week about dun sa exact na price nung manual natin, para mapaghandaan ninyo. Ayun, any question about manual so far or any reactions, violent reactions or anything? Yes, Mr. Aaron. Yung regarding po sa payment po ma'am ng manual, ano Mhm. pong mas preferred niyo, cash po or GCash po? Ano bang mas okay sa inyo? I mean, okay lang naman sa akin kahit although yung kasing sa cash, so andito lang ako ng Saturday and Sunday. Tapos pag GCash, anytime naman na gusto niyong submit ng payment, yun lang, pwede din. So, it's really up to you na lang at saka dun sa magko-collect kung anong mas okay sa inyo. Yun.
Anything else? Ayan, go ahead. Pinapatanong po if yung mga nakakuha na daw po ng manual last year na fourth years kung Hmm, kukuha pa daw po this year. okay. So, I think merong mga nabago, na dun sa manual. Kasi nung huling nakausap ko yung huling author, ayun nga, merong mga nabago, especially yung mga example problems at saka yung mga, I think meron din, I'm not sure, pero kung merong mga um, problems doon na sasagutan nyo, like problem sets na pwede nyo sagutan. Yun yung nabanggit mo sa akin na napalitan yung mga example problems and also yung mga problem sets doon. So definitely merong difference dun sa manual last year at saka yung sa manual sa magiging manual ngayon. So siguro better kung kumuha na lang din. Kasi I'm not sure rin dun sa exact na uh, mga nabago since hindi nga ako yung author. So hindi ko din naman mapapag-differentiate yung last na copy at saka yung na-copy ngayon para like ma-distinguish natin kung ano yung mga nabago and hindi. So, ah mas maganda siguro na kumuha na lang rin sila para sure since hindi nga ako makakapag-provide ng kung ano-ano lang yung mga nabago. Ayun. Meron pa ba about manual before tayo mag-proceed sa next? Okay? So, silence means none, no? So, if in case meron, pwedeng dumirekta kayo sa class representative ninyo kung meron kayong concerns or questions. Tapos, pwede din naman sa akin, although pag sa akin kasi medyo expect delay lang ng response, lalong-lalo na kapag weekdays. Ayun. Tapos, tapos na tayo sa manual. And then, ang next agenda naman is sa syllabus. So, yung ating syllabus is ipaprovide ko naman yun sa inyo. Bibigyan ko kayo ng copy kasi required kayong bigyan ng copy. And then, meron din kayong upon pag-receive niyo ng syllabus ninyo, may papapirmahan ako sa inyong acknowledgement, na list na kumbaga lang yun, acknowledging lang na nakatanggap kayo ng copy ng ating syllabus. So yun yung mangyayari sa face-to-face natin na schedule. So may it be next week or next. And then, yun. So yung laman naman ng syllabus, so I think siguro lang tayo, discuss lang natin yung sa grading system at saka yung slight reminders ng mga rules and all. Tapos, yung mga regarding sa mga topics, at saka yung ibang mga bagay, mas okay kung um, pasadahan ulit natin yun kapag meron na kayong sarili nyong copy. Para meron, if in case meron kayong mga makita na uh, meron kayong questions, hindi malinaw sa inyo, natin, masagot natin, ma-address natin if in case. Ayun. So, ang subject natin, is, ang course code is PETI 412. So, course title is Fuels and Combustion. So, ito ay 3 hours lecture, wala tayong lab. So, ibig sabihin 3 hours tayo a week. So far, sa mga nakikita kong schedule, if hindi mababago, so 1.5, yung iba, merong 1 hour and then 2 hours. Tapos, majority ng section, tig 1.5, ng Saturday and Sunday. So, mas okay yun para hindi tayo isang diretsong 3 hours, para hindi masyadong, di kayo masyadong maumay dun sa ating discussion. Ayan, tapos, so dun sa ating criteria for assessment, so dun sa ating grading system, so kung paano nyo makukuha yung inyong final grade by the end of the sem. So, 25% each yung dalawang major exam. So, midterms and finals, 25% each ng inyong grade. So, ibig sabihin, 50% of your grade comprises of yung 2 major exams. And then, yung other 50%,
Ang 20% naman nun is sa quizzes, and then yung 30% ay sa problem sets. So although, kung mapapansin niyo ang laking part, ang laking chunk ng grade ninyo yung problem sets, which is 30%. So mas malaki pa siya dun sa isang major exam. Mas mataas pa yung part niya kaysa dun sa midterm exam ninyo or final exam ninyo. So, dito sa syllabus ninyo, ang nakalagay kasi dito, by schedule is isang problem set at saka isang quiz. So, yung problem set is before midterms and then yung quiz is before finals. So, ang gagawin lang natin, possibly, is gawin natin at least 2 yung problem set, tsaka at least 2 din yung quizzes. So, bakit po? Kasi, gaya ng nabanggit ko kanina, na malaking chunk ng inyong grade yung problem set nyo, which is 30%. So, kung isa lang yung gagawin nating problem set, so, dun lang yung pagkukuhanan ng 30% ng inyong grade. So, kaya ang gagawin ko sana, isang problem set before midterms and then isang problem set before finals para at least dalawa yung output na pagkukuhanan ng 30% ng inyong grade. So if in case, kunwari, dun sa una or dun sa pangalawang problem set is maalin dun ay kumbaga hindi kayo nakapag-perform ng ayos, o kaya late nag-submit or anything like that. So may chance pa kayong bumawi dun sa isang problem set. So hindi siya totally, hindi lang one output yung magdi-dictate nung 30% ng inyong grade. So that's why I'm planning to have at least 2 na problem set para at least 15% na inyong grade. Hindi isang bagsakan lang. Ayun, para meron kayong chance na makabawi. And then, ganun din sa quiz. So, although yung quiz ay 20% of your grade lang, malaki pa rin yun for quiz. So, gawin din natin siyang minimum 2. So, let's try to achieve at least minimum 2. So, better siguro na before isang quiz before midterms and then isang quiz before finals rin. So, that will serve also as review before yung inyong major exam. So, in that way din, hindi din natin kukunin sa isang output lang, sa isang quiz lang, yung 20% ng inyong grade. So, kung kunwari, sa quiz nyo sa midterms, hindi nakapag-perform ulit ng ayos, in case hindi mataas yung nakuha, possible pang bumawi dun sa pangalawang quiz. Para mahila, para hindi lang yung isang quiz na yon, yung isang score mo sa quiz na yon yung mag-dictate ng 20% of your grade. So I hope everyone is fine with that. Although sa syllabus ninyo ay tigisa lang yung nakalagay na problem set and quizzes. So in-explain ko naman na sa inyo yung dahilan kung bakit yun nga we'll try to do a minimum of 2 for each. Ayun, may question about doon or concern? Okay, so everyone is okay naman dun sa nabanggit ko? Okay. Ba, pwede ba mag-react din yung iba if audible ako or anything, kung okay, like may violent reaction or anything? Okay, I'm seeing reactions. Pag ganun, pag kunwari online class tayo, and then I'm asking yung gantong type ng question, na if any, kung meron bang, kung okay ba ang lahat, ganun. So, pwede naman na true reaction na lang yung answer, para alam ko lang, na naririnig niyo ako. Ayun, so yun yung about sa ating criteria for assessment. So doon manggagaling yung inyong magiging final grade by the end of the sem. So, yung ating mga topics and all,
ay i-discuss na lang natin yun kapag meron na kayong copy para makita nyo rin, mabasa nyo for yourself yung kung ano-ano yun para if in case meron kayong clarifications or questions, ma-raise nyo sa akin. Kasi yung aking copy kasi ng syllabus is pending pa siya for signature. So once magkaroon ng signature na, isasama ko yun either sa manual nyo. So I'll try to na lang, isama siya mismo dun sa inyong manual. Pero kung hindi possible, um, ibibigay ko siya sa inyo ng separate. Pero yung sasabihin ko sa inyo na final price, na magiging manual ninyo, isasama ko na lang din doon yung sa syllabus, para isang payment na lang. Ayun. Tapos, ang expectation sa subject na to, ito ay both computation and concepts. So magkahalo. So yung sa midterms natin, yun yung hindi, I think sa buong sa lahat ng topic meron tayong problem solving. So siguro mas madami yung computation, problem solving kaysa sa concept natin. Pero of course, syempre, kailangan pa rin natin ma-discuss ng maayos yung concepts and kailangan din natin pagtuunan ng pansit yung concept. Kahit lang siya, hindi siya yung majority ng magiging natin lesson. I think yun lang muna sa syllabus. So again, yung sa topics and other things about na related sa syllabus ay balikan na lang natin kapag meron na kayong copy. Ayun. And then, tapos na tayo sa syllabus, sa schedule, yung heads up sa manual, tsaka sa copy ng syllabus. So, yung isa naman ay i-require ko kayo ng 1/8 na index card, na merong 1 by 1 picture. So, paki-prepare na lang nun sa next natin, face-to-face classes. So, I'm hoping by that time, sa ating face-to-face class, meron na lahat. So, hindi ko naman nire-require yung 1 by 1 picture ninyo na pumunta kayo sa bayan, para magpa-picture para lang dito sa subject ko. Hindi naman. So, okay lang din naman sa akin kahit mag-print lang kayo as long as, naman, decent, yung decent yung paper, decent yung pagka-print, yung kita pa yung mukha ninyo, and then, wag pong i-staple, yung picture dun sa index card, kasi sumasabit. So, ang gagamitin niyo lang pang dikit is either glue or tape lang. So, kung kunwari, wala na kayong 1 by 1 picture na stuck dyan or may pagkakamitan kayong iba, so, at mas naisip nyo na lang na mag-print na lang, so, pwede naman yun, idikit nyo na lang doon. Tapos, para lang siguro ma-protect yung picture nyo, since siya, pag bond paper lang, lagyan nyo na lang ng scotch tape, para hindi siya madaling mabasa or anything, or mag-fade. Ayun, so ang reason nun is, kasi although naging, yung majority naman naging student ko na last year, kaso, after kasi nung SEM na yun, ngayon na lang ulit ako naka-handle ng petty students. Kasi yung mga previous SEMs, mechanical engineering students yung naging handle ko. So, I want to familiarize myself sa inyo, sa mga names and itsura ninyo, para in case, ma-familiarize ko ng sarili ko na kayo ay students ko. Ganun. Ayun, tapos yung index card din kasi gagamitin natin yun kapag face-to-face at saka pag online rin. So, para dun sa mga naging student ko na last sem, aware naman na nagtatanong-tanong ako, sa online, kahit online class, nagtatanong-tanong ako ng questions, merong mga practice problems or yung like little quiz,
mini quiz during discussion. And then re-record ako nung mga sumagot ng either voluntarily. So may different points yung pointing system ko doon kapag volunteer yung pag-recite sa class. At different kapag walang nag-volunteer, so ako yung humugot sa index card, sa kung sinong sasagot. And then, syempre, different din yung point kapag correct yung answer. Tapos, meron din namang point kahit mali yung answer. So yun. So, yun ay para ma-encourage kayo to participate sa ating class. Most especially kapag online class. So, although pag face-to-face kasi, so, kita ko kayo mas madali. Mas madaling mag-discuss kapag face-to-face. Mas madaling mag-participation kapag face-to-face. Pero kapag online kasi, of course, madaming factor. So, yung volume ng voice ko or level ng voice ko, so hindi ganun kalakas sa kung tayo ay mag-face-to-face class. Since of course nasa faculty room kasi ako and madami ding mga instructor na nagko-conduct ng online classes. So, not possible yung very loud na kumbaga very mataas na level ng voice. So, that's why medyo mellow. Pero I'm trying naman my best to kumbaga make it sa inyo audible and okay yung quality. So if in case maybe may times during discussion natin na medyo mahina yung aking voice o kaya medyo hindi audible o kaya medyo mabilis. So, yun, you can raise your hand during online class, before speaking, and then, you can address, para makapag-adjust ako if in case. Ayun. Tapos, yun, so, yung mga nare-record ko na recitations, na points, it's either ina-add ko by the end of the sem sa computation na ng grade as additional points sa major exam, may it be midterms or finals. So, ang decision nun is kung saang major exam yung mas nangangailangan ng plus points. And then, yun din yun. Sa attendance naman, so naman yun sa syllabus, nakalagay din yun sa syllabus, yung dropping ng subject. So, aware naman since third year na kayo, aware na kayo doon na dun sa percentage, or number of hours lang na allowed to be absent, sa subject natin. So, yun ay nakadepende sa units per subject. So, since tayo ay 3 units and 3 hours per week, so, ayun, kayo na lang ang mag-compute. And then, yun, make yourself aware. So, mag-attendance din tayo, may it be face-to-face or online classes. So kung naaalala ninyo yung doon sa mga naging student ko na as much as possible nagko-conduct ako ng attendance before and after ng class. So merong slight changes doon para before classes of course magti-take, pero yung pangalawa ay not sure pa kung after or like kapag break natin, during break. So ayun ay to make sure lang na kumbaga, andun pa kayo, present pa kayo doon. Kasi, alam ko naman din yung mga struggle ng kapag online class, So, ayun lang, about sa attendance, sa recitation, ganun din. So, yun, I encourage you nga to be participative, dun sa, during class, lalo na kapag to volunteer, pag alam niyo ang answer sa question. So, yun. May plus points yun. At possible yun na mahilan yung makatulong sa inyong grade, at the end of the sem. Okay, ano pa ba ang i-discuss ko? I think yun lang. So, tapos na tayo sa syllabus. So, again, i-discuss na lang ulit natin pag meron na kayong hard copy para if in case meron kayong questions. Na-heads up ko na rin kayo sa manual. And then, yun na lang yung utang ko sa inyo, yung final price, before, if not today, before Friday siguro, or before Saturday.
Ayun. Tapos, sa attendance, na-discuss ko na rin sa inyo. Ayun, kung meron kayong questions or concerns, pwede naman akong directly message sa Messenger, pwede rin via email. So, pag via email, medyo hindi ko lang siya na-check most of the time. So, kung may send kayong email, you can also message me sa Messenger na kahit yung heads up lang na nag-email kayo sa akin, para ma-check ko yung aking email since hindi ko nga siya masyadong na-check from time to time. Ayun. So, pag lang magme-message, kapag beyond 8 PM na, so ito naman ay yung sa akin lang, not like tip and for other instructor din kapag mag-approach kayo ng ibang instructor, pag-chat. So, pag beyond 8 PM na, if hindi naman urgent or hindi nyo naman need ng answer ko right away, so, siguro mas prefer na ipagpabukas na lang yung question, pero kung naman, like urgent or gusto niyo na yung kumbaga masagot yung inyong concern or inyong question, pwede naman, as long as be kumbaga considerate sa time. So again, hindi lang naman 'to nag-a-apply sa akin. Ito yung magagamit niyo rin dun sa mga pag mag-a-approach kayo ng other professors niyo sa inyong other subjects kapag late night na. So like be polite na yung may extra greeting ba na sorry to message you at this hour pero tas sabihin niyo yung concern niyo. So yun lang naman yung aking pakiusap pagdating sa kung merong concerns or anything na beyond 8 PM ng evening. So, pero again, hindi naman ako nagpa-promise na palaging mare-replyan agad-agad. So, please expect delay sa response. And then, kapag dun sa mga message sa akin or heads up na hindi makaka-attend ng online class or hindi makaka-attend ng face-to-face class for some reasons, nababasa ko naman yun. Minsan, I try to reply, try to respond. Pero minsan hindi na kinakaya ng time mag reply. Pero rest assured naman na nababasa ko naman iyon. So if in case merong ang dahilan ay medical reasons, and also more than siguro sa buong schedule ng Saturday and Sunday na hindi makaka-attend due to medical reasons. So, yun na, kinakailangan nun ng um, med-cert. So, yung med-cert naman, I think, I'm not sure, pero parang nakakakuha naman ng sa clinic dito sa loob if yung sakit naman ay hindi kinailangan mo ospital. So, tinatanggap ko naman yun as long as yun, kukuha kayo ng med-cert or excuse letter sa clinic dito sa BSU before kayo pumasok dun sa next meeting natin. Ayun. I think yun lang. Merong question? Yes, Mr. Alday. Regarding po dun sa index card po, you forgot to mention po kung minsan po kasi nag-iiba kung saang side po ididikit po yung picture kung upper Okay. right or upper left. Upper left na lang. Upper left yung picture and then ano na lang ako, no, yung name nasa ibaba ng picture nyo, name nyo. Tapos yung section dun sa katapat ng name nyo sa may right. Sige, mag-ano na lang ako. Mag-send na lang ako ng format na file or example. Tapos i-send ko na lang sa group chat natin sa ng student coordinators. And then yung speaking of group chat, so yung sa group chat ninyo ng section natin na kasama ako, kayo na lang ang mag-decide, ako yung bahala kung maggagawa kayo ng group chat na gano'n, or magsi-stick na lang kayo sa class representative nyo na lang yung magre-relay ng any announcement or information na galing sa akin. Since meron naman ng group chat
for fuels ng lahat ng class representative. So, kung gusto nyo na magkaroon ng group chat na separate ng first section nyo and then included ako, kayo bahala. Ayun. Ano pa ba? May question pa? Okay, so kung wala ng question, so I think yun lang naman yung mga need nating i-discuss as orientation. Tapos yung again follow up natin or additional discussion about syllabus ay next meeting kapag meron na kayong hard copy or sariling copy ninyo ng syllabus para mas maayos. And then yun, paki-prepare na lang yung if in case meron kayong mga kaklase na hindi naka-attend today, so kindly heads up yung mga nabanggit ngayon, especially yung sa manual, para hindi sila mabigla, and as well as para makapag-prepare na din sila nung need na payment, para hindi sila mabigla dun na may babayaran and all. So yun, pasuyo na lang dun sa inyong mga wala dito ngayon. And then so mag-screenshot lang ako ng inyong attendance. I-screenshot ko na lang since wala pa din akong list ng nyo. Ayan. Okay. So, itong screenshot natin yung attendance na for this week. Ayun lang, reminder lang ulit sa mga for next week, if even ang ating face-to-face. So, yung index card na merong picture, so kung wala pang picture, wag na lang muna i-submit yung index card, So, pag magsasubmit ng index card, may picture, and again, wag i-staple, tape lang or glue, okay na ako dun. Ayun. Tapos, yung, if in case, matapos yung production ng manual before ng FTF natin, magdi-distribute tayo ng manual, at saka ng syllabus, Tapos yung regarding sa price, final price, again before Saturday. I think yun lang, yung sa reminder. Kung wala na kayong questions or concerns, you may leave na. Thank you all. Bye. Thank you po, ma'am.